palagay ko ako rin nagpatayo nun eh. Pero when Dami mong pera, ikaw nagpatayo. Galing mo naman. Kung akuin mo yung mga proyekto, talagang iyong-iyo ah. When you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan niyo si hindi po, contractor. wala akong kaibigan Nako, contractor. In nabubuking fact, ka. it is actually the Nako, nabubuking ka. Wala, final answer na yun, Benny Abante. Ikaw ba pumipili o ikaw ba o ikaw? Ayun o. Dalawang oras na baha, dalawang oras na ulan. Dalawang oras na ulan mga kababayan. Sige Baha lang. ang Quezon City, lampas tao. Sa may strand Hindi, pa kayo. lampas bewang. Sige, pero yung bahagi lampas tao. Etong mama na to, gusto niyang imbestigahan yung flood control sa Davao na walang baha. Ganyan kagaling niya si Benny Abante. Hoy Benny, tingnan mo to, walang yaka. Di ka naman kasi nanalo kaya wala kang kwenta eh. Tignan mo to. Sa tingin ko, kailangan na ho nating basahan ng Artikulo 1 itong dalawang magpinsya na to. Kung kasing hinahanap po talaga natin kung sino ang most guilty dito sa issue ng flood control na to, walang iba kundi ang magpinsya na yan. Kaya para sa ating mga kababayan, tayo ho ang general dito sa usapin na to. Sambayan ng Pilipino ang boss dito sa usapin na to. Sa tingin ho natin mga kababayan, kailangan na ho nating basahan ng Artikulo 1 itong mga walang yang magpinsya na to. At dito sa video no, pag-uusapan ho natin etong si Abante, anak ng toko, ba't nagpapa-interview ka? Hindi ka naman nanalo. Magpa-interview ka kung nanalo ka. Ngayon kung pinadisqualify lang yung kalaban mo, huwag ka magpa-interview, anak ng toko. Hindi ka duly elected. Nakuha ka lang sa technical. Hindi, duly elected kasi na-disqualify nga, so duly elected siya. Pero na technical, Di siya nanalo pero congressman siya, ibig sabihin linaro nila ang sistema. Yan ang problema. At dito rin sa video na to mga kababayan, nako, yung mga district engineer dyan sa Bulacan, na-content na ho natin to. At dito sa video na to, na mainstream na ho sila, na kung saan yung mga mamahalin nilang gamit, yung mga chronography, yung mga relo nila, kaya nagrelo ko kasi usapang relo ito. Di ba? Oh, tapos itong si Senator Joel Villanueva. Ito si Majority Leader, at itong si Joel Villanueva at itong si Senate President, tinatrabaho ho sila. Sabi siguro, ba't kami lang? Ba't mga congressman lang? Dapat may senador din. Mga nga talaga itong mga to. Ayan o, ibang klase, basang-basa ho natin yung laro nila sa mainstream media. Basang-basa ho natin, pero bago ho lahat na yun mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Natawa lang ho tayo dun sa isang comment ng isa nating kasama kanina. Grabe naman yon. Ang sabi ho niya, itong si Roland Polintan, pwede ba, mga vloggers, get a nice haircut para magmukha kayong disyente. Alam nyo saan maraming disyente, sir? Teka lang, baka sabihin ng mga kasama natin, ginugood time ko sila. Yan, o. Mamimega-mega love shoutout ka ngayon, di ba? O, yan, o. Ayan, o, yan. O, Roland Pulintan. O, ito. Yan ang comment ni Roland Pulintan. Siyempre, i-react ako yan ng heart. Ano naman tayo dito sa PH Update? Pwede ba, mga vloggers, get a nice haircut para magmukha kayong disyente? Gusto mo ba ng disente, sir? Punta ka doon sa House of Representatives, marami mo kang disente doon. Punta ka doon sa Senado, marami mo kang disente doon. Oh, gusto mo pa ng disente. Meron akong kilalang disente. Alam mo kung sino? Ang ganda ng haircut niya. Pangalan, Claudine ko. Okay na merong ganitong buhok. Mahalaga, hindi ako magnanakaw sa gobyerno. Yun ang importante. Ngayon, hindi naman binabanatan ko. Kumbaga, meron lang tayong i-emphasize na punto. Hindi lahat ng ika nga hindi natin masusukat sa facial appearance o sa pananamit o the way na i-presenta ng isang tao ang kanyang sarili para sukatin ang pagiging disyente. Yung ano naman para magmukhang disyente. Kasi yung pagmumukhang disyente, maraming mukhang disyente pero magnanakaw. Yun ang ating punto de vista doon. Hindi porket, medyo long hair tayo,
ganun na tayo. Tayo dito, hindi tayo government official kahit na hindi tayo magmukhang disente. Yan ang hirap eh. Kaya okay pa yung mga long hair kagaya ni PH eh, di ba? Kahit hindi mukhang disente yung mga yan, at least, di ba? Hindi kontratistang kongresista. At least, hindi sila congressman na magnanakaw, di ba? Pero anyway, mega love shoutout dito kay Roland Pulintan. Sir, kung naghahanap kayo, ayan si Benny Abante. Tingnan nyo naman. Naka 3 inch yan sa gilid. Pero walang matinong ginawa yan dyan sa House of Representatives. Sinasabi ko, huwag niyong hanapin yung mga mukhang disente. Hanapin niyo yung mga kamukha ni PH Update. Pagka kasi kamukha ni PH Update, kahit mahaba buhok niyan, makakasiguro kayo, may prinsipyo at disente yan. Ito. General Luna, anong babasahin ko na ba yung Artikulo 1? Di baha ang nagpapalubog sa Pilipinas, kundi ang inyong kasakimang magpinsan. Kung may dangal pa kayong natitira, magbitiw na kayo. Mga punyeta! Hindi ba... Disclaimer. Hindi ho yung artista yan. AI ho yan, okay? Disclaimer kagad. Baka sabihin, na-fake nyo si PH. Di naman ho tayo uto-uto. Ika nga, kumbaga dito, kung buhay lang ang ating mga bayani, kung buhay lang ho ang ating mga bayani, baka hindi lang ho ganyan na sasabihin nila sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa tingin ko yung mga bayani nating nasa langit at tinitingnan kung mga nangyayari sa Pilipinas ngayong mga panahon nila na to, sila ay tumatangi, siga nga. Nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa pinagagawa ng mga pinagkatiwalaang mamuno dito sa bansa na to. Anak ng tokwa, nagpakamatay pa kami lahat-lahat. Tapos bababuhin nyo lang ang Pilipinas? Revolusyon! Payapang revolusyon ang kailangan ho natin, mga kababayan. Don't get me wrong. Peaceful revolution. Kailan? Panahon ng kampanya. Iboto natin yung mga hindi magnanakaw. Revolusyon! Hindi, yun lang ho talaga ang... Ako, feeling ko ang sasabihin lang nitong mga magnanakaw na to, anak ng toka, natuto na kami ulit. Na-remind kami ulit na dapat pag nagnakaw kami, hindi namin i-flex sa social media. Okay? Di na namin i-flex next time, okay? Kasi yung tolerance ng mga Pilipino sa nakawan, napakatindi. Mantakin nyo yung trilyon na nawala, wala pang naglarally sa kalsada. Wala pang nananawagan na magbitiw yung kung sino-sinong opisyal ng pamahalaan. Nandun sila sa social media at nagtatawanan. Yan ang Pilipino. Di ba? Ang tindi ng tolerance pagdating sa nakawan. Kaya, huwag ho kayong aasa na aasenso itong bansa na to anumang oras mula ngayon. Kasi yung kasing pagbabago, mag-uumpisa yan sa utak ng mga Pilipino. Habang ganito mag-isip ang mga Pilipino, huwag ho tayong umasa na magkakaroon ng tunay na pagbabago. Trilyon na ang ninakaw sa nakalipas na 3 taon. Pero nasa social media lang tayo, pinagtatawanan yung anak ng mga kontratistang kongresista. Kaya, mga kababayan, ayoko kayong bigyan ng false hope dito. Dinediretso ko na ho kayo. Feeling ko, ano na yung nakakawalang gana, hopeless na ika nga. Wala na hong pag-asa. Anak ng tokwa, trilyon na ninakaw, wala pang nagwewelga. Tapos nagsalita lang yung Pangulo na, maya naman kayo, okay na tayo. Anak ng tokwa, eto tayo mga kababayan. Ito yung mga district engineer. Hindi maluhong pamumuhay nila. Kahit nasa salary grade 19 to 25 lang daw ang usual na sahod ng isang Salary 19 to 25. district Magkano engineer. Sa isang larawan, nakikitang suot ni Hernandez ang isang Louis Vuitton quilted button-up shirt na nagkakahalagang 96,700 pesos. Nakitaan ni suot ang isang Audemars Piguet yan, malalaman na natin kung paano i-pronounce. Audemars wristwatch na Piguet. Ginaya ko lang yung reporter. Ibig sabihin, tama yung pronunciation natin. Audemars Piguet. Salary grade 19 to 25, umaabot po yan, nagre-range yan ng nasa 46,000 to 120,000 pesos. For salary grade 19, aabot ho siya ng 130,000. Approximately 46,791 hanggang 120,000. Yun ho ang aabutin, doon ho maglalaro
yung mga ano na yon, yung mga ika nga, yung mga salary grade 19 tsaka 25. Ibig sabihin, yung mga tag 2 million na Audemars Piguet na wristwatch, 2 million plus, hindi nyo ko mabibili yan. Not in your lifetime, ika nga kung sumasahod lang kayo ng ganyan. Ano, di na kayo kakain? Pag-iipunan nyo yung Audemars Piguet na yan. Nasa mahigit 2 million pesos ang halaga. Si Alcantara naman nahuli sa isang larawan na suot ang isang Louis Vuitton Rivoli sneaker na nasa $1,258 ang presyo. May isang larawan din siya na suot niya ang isang Patek Philippe Nautilus watch worth Patek Philippe Nautilus watch, 11 million. Easy box. Di ba? Ganun lang kadali sa kanila yan. Salary grade 19 to 25, nasa 43,000 hanggang 120,000. Meron kang 11 million sa iyong kamay? Anak ng toka. Mahiya naman kayo, sir. Ay, sabagay, mahuwalang ya pala kayo, no? The mere fact na sinuot nyo yung 11 million na yan, ipinakita sa publiko na nakasabit sa inyong kamay, walang hiya na ho kayo. Di ba? Walang hiya kayo, sir. 11 million pesos. Ang tila maluhong pamumuhay nila kahit nasa salary grade 19 to 25 lang daw ang usual na sahod ng isang district engineer. Sa isang larawan, nakikitang suot ni Hernandez ang isang Louis Vuitton quilted button-up shirt na nagkakahalagang 96,700 pesos. Nakitaan din siyang suot ang isang Audemars Piguet wristwatch na nasa mahigit Ay, umulit na ho tayo. 2 million pesos ang halaga. Si Alcantara Umulit na ho tayo. Dito na ho tayo sa kabila. Marami yan. Ito naman, si Joel Villanueva, tinatrabaho. Gitna ng flood control scandal. Isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni na Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nako, may ugnayan sila. Si District Engineer at saka ito si Senator Joel Villanueva, may ugnayan. Papayag ka ba niyan? Senator Joel Villanueva, pinapatrabaho ka ng mga taga-House of Representative. Kung ako sa'yo, di ka papayag. Anak ng toko, ilinilis na usapan. Yung mga nalalaman mo, ibulgar mo na. Di ba? Kung meron kang nalalaman kay Zaltico, ilabas mo na. Nandiyan naman yung mga vlogger para ilabas yan. Huwag ka na umasa sa bilyonaryo kasi di ka... Pang bilyonaryo lang yan. Bilang district engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bukawi, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ako si Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating buting senador at ang kanyang pamilya. Sa report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 20. Yari ka dito, Sen Joel. Ikaw pala nangungulit eh. You're in a big trouble, my friend. Kung ako sa'yo, ikakanta mo na yung kung sino man yung my goodness. Senator Joel, kung hindi mo pa naiintindihan to, you're in trouble, my friend. 2019. Ayon kay Alcantara, ang Top Notch Construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede nyo po bang sabihin lang, just for the record?
Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Sabi ni Senator JV, hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na masabpina para sa susunod na pagdinig ang mga naging opisyal ng Bulacan 1st District Office ng DPWH. Itong dapat imbestigahan itong mga particular districts, mukhang masyado na sila naging sakit. I receive information na papasok sila 10 a.m., 2 p.m., alisa na, at magkakasino na, sabay-sabay. Di ba? So, tsaka yung lifestyle nila iba na. Dapat yan ang imbestigahan. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring may mga senador ang nakinabang sa mga info project ng pamahalaan. Kaya may rekomendasyon siya sa Malacanang kaugnay ng isumbong sa Pangulo website. If it's not asking too much, I would like to propose that Buisit na ano yan? O ano? the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other Masyado niyong inihimo ng tumbong ni Marcos Jr. Ito, may tanong ako para sa mga kababayan natin. Ano, Pilipinas, kaya pa? Ha? Pilipinas, kaya pa? 2 oras na ulan sa Maynila. Lubog. Matindi ang lubog. Pero iimbestigahan ni Abante, yun, sa Davao. Panoorin natin. Ito, Pilipinas, ano na kaya pa? Pilipinas, kaya pa ba? Ano na ba? Pilipinas, ano kaya pa? Oh, 2 oras na ulan. Lubog ang Quezon City. Pero ang iimbestigahan nila, yung Davao na walang lubog. Yung mga siraulong congressman dyan sa House of Representatives. Ganyan sila kasi siraulo dyan sa House. Di ba? 2 oras na ulan dyan sa Quezon City. Lubog lampas tao. Pero gustong imbestigahan yun, Davao City na hindi lumulubog. Mahiya naman kayo. Di ba? Ano kaya po ba Pilipinas? PH! Di ba? Ano kaya pa? Kung di na sabihin lang, di na kaya, labas tayo sa kalsada. Anak ng tokwa, di naman pwede lagi ganito. Pilipinas! Anak ng tokwa, pwede ba yan? Ganyan na lang ba tayo? Ganyan tayo gaguhin ng mga congressman na kagaya nitong si Abante? Na 2 oras na lubog sa Maynila, iimbestigahan yung Davao. Flood control ng Davao ang iimbestigahan. 2 oras lang umuulan sa Quezon City, lubog. Pero, anak ng toka, ayoko na. O pakinggan natin ang explanation nitong si Benny Abante. Abante, Junior Congressman, good to have you again. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Brad, anong ginagawa mo dyan, Benny Boy? Benny Boy, please. Anong ginagawa mo dyan? Di ka naman nanalo. Diba? Kumbaga sa doon sa mga nag-aaral, saling pusa ka. Ang ginagawa mo dyan, di ka naman kasali. Saling pusa ka lang eh. Okay, let's start with Manila because is it true that there are 200 flood control projects worth about 14 billion pesos that Mayor Isko is saying was done without permits? That is what Mayor Isko said, no? More than 214 billion. And it was also told that he told the press that I had about, 2 billion in my own district, no? There's a congressman that had 4 billion. Kaya sabi ko, I'd like him to start in my district because anyway, see, Manila is actually a city that is tawag doon, below the Ayun o. 2 oras na baha, 2 oras na ulan. 2 oras na ulan, mga kababayan. Baha ang Quezon City, lampas tao. Hindi, lampas bewang, sige. Pero yung pamahagi lampas tao. Etong mama na to, gusto niyang imbestigahan yung flood control sa Davao na walang baha. Ganyan kagaling yan si Benny Abante. Hoy Benny, tignan mo to, walang yaka. Di ka naman sinanalo kaya wala kang kwenta eh. Tignan mo to. Tignan mo kung gaano katitindi ang tama ng mga congressman dyan sa House of Representatives. 2 oras na ulan dyan sa Maynila, dyan sa Quezon City, ha?
lubog, lampas tao. Ngayon, at yung mga congressman na kagaya nitong si Benny Abante, gustong imbestigahan yung flood control sa Davao City. Ganun ho sila katitindi ang tama sa utak. Pambira, oo. Tinamaan ka nga naman ng mga sintu-sintong congressman. Langyang yan. Tignan nyo naman ho yan. Tapos iimbestigahan mo yung flood control sa Davao. Eh yung baha nasa Quezon City, ano ka si Raulo? Tinatanong ko ano ka? Kasi kung nasa tamang katinuan ka, yaan ang iimbestigahan mo, hindi yung sa Davao City. Nagtatanong ako, di kita pinaparatangan. Pero dyan sa House of Representatives, maraming sintu-sinto, maraming merong saltik sa utak na congressman. Hindi, baka si Benny hindi siya kasali doon. Tinatanong ko nga siya kung nasa tama ba siyang katinuan. Buisit na yan. Di ba? Ang baha nasa Metro Manila. Sa Davao City, walang baha. Ang lalawak ng flood control, ang titibay. Tapos iimbestigahan itong sintu-sintu na to na hindi naman nanalo yung flood control sa Davao City. Eh yung baha nasa Metro Manila, ginagago talaga sa bayan ng Pilipino eh. Ano, ganyan na lang ba tayo, Pilipinas? Forever na tayong ganito? Di pa ba kayo nabubwisit? Di pa ba tayo lalabas sa kalsada nito? Para mailabas natin ang ating saloobin? Peaceful revolution? I mean, kailangan nating ilabas ito eh. Yung maglabas na mapayapa, hindi tayo naghihikayat dito ng kung ano pa man. Yung peaceful revolution, during election yon, maghahalal tayo ng mga pinuno na nasa tamang katinuan. Ngayon, kailangan na siguro natin kailangan na nating lumabas sa kalsada para maparamdam dito sa mga congressman na kagaya nitong si Benny Abante, hindi na kami masaya. Hindi na kami masaya. Ayaw na namin ang nakikita namin. Naiintindihan ho namin na ginagago nyo na kami. Gets? Pero hindi yung para pabagsakin ng gobyerno. Hindi yun. Kayo naman, hindi. Ba't natin gagawin yun? Bad yun. Ba't natin gagawin yun? Ba't natin papabagsakin ng gobyerno? Walang ganon, hindi natin. Ang sinasabi natin, ilabas natin ang ating saloobin sa mapayapang pamamaraan. Kasi pagka ganito, tataas, makikita nila anak ng tokwa, ganito lang pala Pilipino. Okay lang pala yan. Anak ng tokwa, ganito lang. Linawin ko Benny Boy Sinasabi natin dito, ang mga Pilipino ay dapat tumayo na at magsalita. Magsalita na at sabihin na hindi na nararapat ang mga kaganapan dito sa ating lupang sinilangan. Hindi na, pero sa mapayapang pamamaraan at hindi para patalsikin o sirain o pabagsakin ang pamahalaan. Hindi ho yun. Hindi ho tayo rebelde para gawin yun. Tayo ho, nagmamahal dito sa bansang Pilipinas. Di ko naman sinasabing di nagmamahal yung mga yan. Pero mga walang hiya lang talaga pagmumukha nila. Kawawa Pilipino. Kawawa Pilipino. Sea level. Sea level, no? And so my district alone is Kawawa Pilipino. Cass Basin, o Cass Basin. In fact, Pilipinas, the labas na. two main tributaries like Pasig River and San Juan River go to my own district. Did you say San Juan, sir? San Juan River. And Pasig? San Juan River is the dirtiest river in the Philippines, and we cannot do anything about it unless otherwise dun sa taas, like Quezon City and Mandaluyong, would do something about it. Yeah. So, kahit na anong gawin namin dyan, wala rin mangyayari. So, we're waiting. This is not just a Manila problem. This is actually a Metro Manila problem. Yeah, in fact, you were quoted as saying that dapat or it is better that you look into San Juan, Mandaluyong, Manila, Quezon City para holistic ang approach nito. All right. But in your district, because you were congressman 2022 to 2025 of the 6th district, did you already check how much went to flood control projects? In my district, I think from the 19th Congress to about this Congress here, 2025. 2025 would be around about 2 billion. 2 Okay. billion, no? But that 2 billion did not go all to the flood control projects. I have Saan napunta? multipurpose halls that were built.
Hindi, sorry. Tatanong lang. Sa multipurpose hall pala. Right, actually, I had pumping stations built on some rivers, and then drainage. What we did was the DPWH changed the drainage from yung pambilog na cement that to a culvert para mas malaki, no? That's the reason why we were able to address the flooding in my district. Unlike before in 2004, where So the it was flooding worse. It was worse before. Oh, Mas it was worse. Like the Ondoy. I mean, we Ito talagang si Benny Boy. It was worse before daw. It was worse before? Ano kami, mga tanga? It was worse before. cannot anymore pass through it with our cars. So there is a military truck that I actually rode on, no? And went to the flooded street in Santa Ana. But would that be a fair comparison, Congressman? Kasi hindi pa naman natin naaabutan si Ondoy level eh. So you really don't know kung ganun kadami yung bumuhos na ulan, kung ano magiging effect doon sa 6th District. I think Ondoy is only about, 4 or 5 years ago? Oo. The kind of rain that are actually falling now, that we're having now, is almost like Ondoy before. Okay. See? But at this point in time, in Santa Ana alone, we do not have that kind of a flooding now. The flooding we have would now be in Santa Mesa, where the San Juan River flows, and also in Punta, where the Pasig River actually go into. So doon lang ang flooding. And the thing is, I was telling the DPWH and the MDA, because I complained about a week ago that when you build something, you should not only build that, you ought to monitor it and you ought to maintain it. But the thing is, it's not being maintained properly. So that's the complaint. Anong maintain? Yung kada budget deliberation, linalagyan ng pondo, yung repair, yun ba maintenance yung sinasabi mo? Ang pagkakaalam ko dyan, mini-maintain yan, oo, titignan lang, pero yung maintenance na sinasabi nyo na nahulog yung kalahati ng flood control, nagkabitak ng ganong kalaki. Di ba? Yan ang mini-maintain. I have with the MDA and the DPWH, because they should monitor if it's working, they should maintain it and it's working, because right now, there was a chairman that complained to me in Beata Pandacan, where the Pasig River actually flows. And the pumping station there with the floodgates have not been working for about 4 years. So I asked the MDA, and the MDA told me that's the problem of DPWH. I want to get to that more, sir. But when you mentioned the amount rather of 2 billion, this is probably 2022 to 2025 now as we speak. Ano po? Sabi mo, hindi po lahat yan flood control dahil meron kayong multipurpose. Meron kayong number just on flood control, which would include the pumping stations, etc., the culverts, lahat po yun. Palagay ko yung pumping station na pinagawa ko since natin Congress would be around mga 5. What is 5, sir? 5 pumping stations. Okay. Oo, pumping Hindi, pero station. in terms of cost, magkano po ang napunta sa 6th District in terms of cost for flood control? I think there's hindi ko alam lahat, pero one pumping station would cost around somewhere from 25 to 50 million. One pumping station. Kasi talagang mahal because the equipment come from abroad. Quick question about that, follow-up, sir. I recall reading something that there was a pumping station that Mayor Isko was saying in Santa Mesa na tama ho ba na ang generator ay nakakabit sa, tama ho ba, car battery? Okay. Now, of course, Kabisado nitong si Benny. that is DPWH's problem, no? They should actually maintain that. Palagay ko ako rin nagpatayo noon pero when Dami mong pera, ikaw nagpatayo. Galing mo naman. Kung akuin mo yung mga proyekto, talagang iyong-iyo Kapal ng mukha mo, Benny Boy. DPWH built that, Ay, naiintindihan ko na bakit hindi ka binoto. Nuknukan ka ng kayabangan dyan sa 6th District. Naknanto ka. Tingin ko, ako din nagpatayo niyan. Naknanto, pera mo? Ganon? Patayin ko kami sa'yo? Ganon? Kapal ng mukha mo. during my time.
It was also the time of Mayor Isko. He was the mayor then. But ang pinagkataka ko, bakit ngayon lang niya nakita? When it was actually built during his time when he was mayor. But marami din, that's the same question we can ask every single one of you and every single LGU, sir, Yes. just to be fair, na bakit ngayon nyo lang lahat yan napapansin? Hindi ho ba? That's why, hence this investigation, after the president said, mahiya naman kayo. Okay, so be that as it may, sir. So do you think it's a positive development right now that everyone seems to have, you know, their own stake, their own opinion, their own investigation into these flood control projects? It is. I believe, Pinky, that should be. I mean, that should be talked about every day. I mean, we should actually finish this. No, it's not just that will be in the press for about 1 week and afterwards, boom, nakalimutan na. No, palagay ko, we should actually put a period to this. In the 6th district, have you gone around, have you checked, Congressman, to see if you have, number one, ghost or substandard flood control projects? I would go around. In fact, I have my own engineer that actually monitored the project from the time they started, while they're building it, and after building it. Because usually, after building it, when it's completed, we have an inauguration to it. So, hindi pwedeng hindi makompleto yan because we cannot inaugurate if it's not completed. See? And I would like to say that there's no substandard project in my district. There's no ghost project in my district that I could be able to assure the public about that. Wala po kaming makikita o yung mga Sigurado ka, ha? That's your final answer, ha? Nanto ko, Benny tao o yung mga reporters na substandard or ghost sa 6th district. Wala kayong ng magiging. Manila. During my time, I do not know. I do not know the past congressman, but during my time, wala. And your time would be which Congress? Well, the 19th? I was a congressman in 2004 until 2010, and then I came back in the 19th Congress, and then this Congress. Okay. All right. Quick, siguro fact check lang, sir. See, when you mentioned Ondoy, that was a bit of almost 2009 pala po yun. 2009. Ganun na po katagal yan. All right. So, it's a good thing that people are more curious, interested, and want people to be held accountable. So, if you say in the 6th district, sir, during your time, walang substandard at walang ghost, tila walang magiging problema si contractor doon po sa 6th district. Wala. In fact, I check on my contractors when the president began to list down all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si Hindi po. contractor. Wala akong kaibigan Nako, contractor. In nabubuking fact, ka. it is actually the... Nako, nabubuking ka. Wala, final answer na yun, Benny Abante. Ikaw ba pumipili o ikaw ba o ikaw? Ikaw ba pumipili ng contractor? Ikaw o ikaw? Sagot! DE that suggests what contractor to use. You see? Are you close to the DE? Kasi that's another thing that's coming out, sir. Mukhang Actually, I'm not close with any one of them because in a way, DPW always changes the DE, once in a while. For example, like a DE would only be there for about 3 years or 4 years. Nagbabago yan. So you cannot really be close to them. So you've never had any dealings with the DE dahil nagiging, sir, medyo notorious ang mga DE ngayon dito sa usapin ng flood control. Do you have any dealings with them? Meron ho ba kayong naging project na napag-usapan, na sinabi mo, kailangan mo to gawin, kailangan mo ibigay ito kay contractor na ganito, or otherwise, sir? Hindi ako nagsasabi ng ganun because I'm not even party to the bidding and everything like this. They're the ones doing it, actually. No. Ang ginagawa lang namin, there is what we call as the congressional initiative, no? It's not the insertion, but the initiative. It means that, okay, there's a barangay chairman who would tell us we have a problem with this. So, okay, pakilista yung problemang yan, and I would discuss with the DPWH about the problem, and if the DPWH would put a budget to it, then okay, we're gonna put a budget to it. Pero yun din po, hindi naman po ikinakaila ng ibang mga congressman na
kailangan kayong lumapit sa, for example, sa DPWH para pondohan certain projects in your areas of responsibility? Actually, ang nilalapitan namin yung secretary, di ba, during the budget hearing. The DBM? Yes, Okay. the DBM. The DBM should be blamed for that because the NEP, for example, when they submit the budget to Congress, it's the NEP. It's the DBM that actually submit the NEP to Congress. They're the ones that actually get all of the funding. That's right. Oh. And then later on naman, pag naging GAB na yan, o naging GAA na yan, naging batas na yan, doon lamang nagkakaroon ng tinatawag nating congressional initiative. Where, for example, the need of the district, pwede nilang pakinggan. Pwede nilang sabihin na wala kaming pondo dyan. See, Pero doon din that's how pumapasok limited si the insertion, di ho ba? Si congressional insertion. Then that's not the DBM secretary. It's the fault of Congress kung may insertions. Kasi Actually, the money stays the same eh. If I would say there is a certain insertion to it, but sa amin, we have congressional initiative more than the insertion. Because what we do is we just tell them, okay, there's a problem in my barangay here. If you would like to fund it, okay. Kung wala kayong pwedeng ipondo, wala akong magagawa. See, because they hold the budget. But that's also the reason why this coming budget season, sir, there are going to be reforms, ni ho ba, as mentioned. Sabi po ni Congressman Toby Tiangco even before, actually during the President's State of the Nation address, sabi niya po, tanggalin na kasi ang mga small committees na yan dahil wala ngang record ng mga small committees. In fact, during the first, it wasn't called a hearing, talk, regarding the 2026 budget, the congressman, Toby Tiangco, hindi ho ba hinihingi pa nga yung records mula kay Congresswoman Swansing? Kasi nga, wala daw records itong small committee dahil ang lumalabas, sir, merong mga nangyayaring magic dun sa mga small committees. Kawawa naman si Congresswoman Swansing because Hindi naman siya inaaway, ba't siya kawawa? Ikaw talaga, oo. Hinihingi lang sa kanya. Ang kawawa dito si Benny si Zaldigo, ikaw talaga. Oo. siya, batang-bata siyang legislator, no? Hindi pa siya noon eh. Hindi pa niya time yun eh. It was Congresswoman Stella Kimbo. O kaya nga, ang hindi siya kawawa kasi hindi niya naman time yun eh. Hinahanap lang. Ngayon, hawak niya yung komite, ilabas niya yung record. Yun lang naman, hindi naman siya inaaway, kawawa. Ang kawawa dito, yung mga tatangang congressman, Brad. Oo, hindi pa niya time yun. Siguro, Toby Tiangco has been there for what? The past Congresses? He should have actually, complained already on that before that time. Bakit ngayon lang? And I was thinking, alam niya na yun eh. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon siya nagkukumpa? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon, ang wala ng kabusugan yung iba mga congressman. Anak ng tokwa, trilyon. Trilyon, Brad. Nung panahon ni Tatay Digong, walang ganyan, Brad. Anak ng tokwa, bakit ngayon? Kasi ngayon lang talaga. Yung pinaka-bulgar na pagnanakaw ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Mantakin mo, congressman ka na, contractor ka ba? Congressman ka na, ikaw papipili ng district engineer? Yeah, in fact, I asked him that same question. Hindi siya. And then meron po siyang resibo. Way back, maraming beses na rin daw siyang nag-complain. But okay, so there is going to be a hearing by the House. It's a TRICOM hearing and you will be chairing that as well, right? No. I'm chairing the Quadcom. The Quadcom, just be a sorry. part of the Hindi TRICOM, kayo yes. dun sa TRICOM. All right, so there's a TRICOM kasi medyo nakakalito yan eh. So it's going to be public accounts? Yes. Public accountability? Public accounts and public order. Public And order. public works. And public works. And that will start on Tuesday. We're going to Yes. talk about that. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.